Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan na po tayo, mag-upisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, nabuhay po si Congressman Joel Chua ng I think 3rd District po ito ng Manila, mga kabayan. At syempre po, ipinagtatanggol niya po mga tambay ang kanyang amo umano, lalong-lalo po nung 19 Congress, ang kanyang speaker umano, mga kabayan. At syempre po, ano po ang aasahan natin dito? Itatanggi po nila, lalong-lalo po ang issue po ng maanumalyang flood control at ang isang damukal na allocable at insertion nila. Hindi po ba? At syempre, mga kabayan, ipagtatanggol po nila ang tinatawag na tambaluslos. Pakinggan po natin itong interview kay Representative Joel Chua, mga kabayan. Umpisa na po natin. Kong? Hello? Hello. Yan, better. Okay. Alright. Yes, sir. Siguro po narinig niyo yung aming usapan. Pero yun nga, syempre yung mga tao, meron pa rin na feeling na may dapat daw panagutan itong si dating Speaker Martin Romualdez. At ngayon nga, pilit siya na iniuugnay ng ilang grupo sa issue ng flood control. And also, syempre, hindi natin makakaila. Siya naman po kasi ang Speaker of the House. At syempre, meron pong command responsibility na tinatawag. Congressman? Din po ninyo nung nakaraang committee hearing ng Senate, meron pong dalawang nilabas na testigo. Opo. Kung saan sinasabi po nila na apparently binili daw po nung minention po yung pangalan ni former Speaker Martin dito po sa isang property, apparently sa may Forbes, kung hindi po ako nagkakamali. Subalit ito po ay pinabulaanan ni Curly Discaya. In fact, mismong ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson, ang nagsabi na walang nag-uugnay. Dahil kung titingnan po ninyo yung kanilang statement, ito po ay lumalabas na isang hearsay. Oo nga po. So, opo. Kaya nga po, ang alam po ninyo, hindi naman po madali naman pong magbintang. Pero syempre, nasa court of law po tayo. Ito po ay hindi naman po pwede na basta ka na lang magbibintang, iuugnay mo nang wala namang direct link o direct connection. Pero yun nga, Congressman, paano ba yung hindi ba natin ini-screen yung mga ganitong klase? Kunyari, may pupunta sa isang klaseng hearing. Oo. Kasi hindi naman sa outright sinabi ko, i-dismiss or isasantabi mo yung, kumbaga, yung isang testimonya. Pero dapat, kasi nasasayang din, malaking oras yung nauubos doon sa Even hearing. resources. Oo, yung resources. Pero yun nga, sir, paano ho ba yung sa ganyan? Wala ho bang screening muna dyan? Katulad no kay Gutesa, nagpakita one time, tapos sumunod, wala na. Tapos ito, may dalawang babae, na pag inisip mo naman, is wala naman na itutulong dun sa flood control anomalies. Yun na nga. Sayang lang oras at pera ng taong bayan din dyan, no? Paano ho ba yun, Congressman? Hindi ba siya talaga na-screen? Kailangan mo talaga i-entertain siya? Well, para at least hindi po mabigyan ng baka sabihin naman po hindi may mga Kong? opportunity lahat na makapagsalita. Opo. But siyempre, kagaya nga po ng sinasabi ko, lumalabas yung statement po nung dalawa ay purely hearsay. At wala po silang personal knowledge doon sa sinasabi po nila. Ayun na nga eh. So, kailangan po, hindi ba dapat, i-screen na may matibay dapat na ebidensya sana ng At hindi ginugulo lang yung... Hindi nga yung very obvious naman na hearsay na to, di ba? Bakit papayagan pa yung mga ganong klase ng testimonya or testigo na parang ang basihan mo ay chismis? Oo. Mas maganda ito pong tanong na to ay mas maganda maipukul po doon sa Senate. Dahil sa kanila po ito lumabas, hindi naman po ito sa Congress. Pero Congressman, sa inyo ho ba, kunyari sa Congress, may iba kayong set of rules? Kumbaga kayo, di ba, sa Quadcom or sa mga committee hearing, kayo ho ba, paano yung naging sistema nyo? Ini-screen nyo ho ba bago paupuin doon? Naman kasi din minsan makokontrol, may mga iba magsasabi na ganito, ganyan. Okay. So minsan, in the middle of the hearing, biglang magpapago. May mga ganun talaga Nag-iiba yung nangyayari tono. yun.
Maski sa korte, nangyayari rin po yan eh. Opo. Kaya hindi mo rin naman po pwedeng isisi sa mga miyembro po ng Blue Ribbon. Aha. Maiba naman po tayo. Ano po ang tingin nyo dito sa ginawang move ni Congressman Sandro Marcos na mag-inhibit dito po sa posibleng impeachment complaint laban sa kanyang ama? Siguro tama lang naman po yun, out of delicadeza, para hindi po mabigyan ng kulay ang impeachment complaint, na sa ganun hindi masabi na ini-impluwensyahan niya ang magiging outcome netong impeachment complaint labang sa kanyang ama. Abangan na lang po Oo. natin ang mga susunod na kabanata. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Chairman ng Yan po mga tambay. Ano po aasahan natin kay Chua mga kabayan? Dahil unang-una, kasama siya sa nakinabang umano, lalo-lalo po noong 19 Congress. Hanggang ngayon po, congressman siya. Sa tingin nyo, sa tingin natin, hindi pa rin siya makikinabang. At syempre po mga tambay, ipagtatanggol po nila yan. Hindi po ba? At alam naman po natin yung ginagawa sa Senado. Napakarami pong panglilihis umano. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, ayaw tumbukin yung mga ulo. Ayaw tumbukin yung head, yung malalaking ulo na isda at buhaya. Diyan po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Ayon po kay Senator Marcoleta. Kaya nga naglabas na po sila ng report. Ayon po sa kanila. Hindi ba ang tinutumbok? Dahil sino po ba ang may mga accountability? At sino po ba ang nag-uutos? At sino ba ang sinusunod nila? Di po ba? Kaya po napakahirap eh. Pagka ang magnanakaw po sa pera ng taong bayan ay mga politiko, kailangan po ng rule of law. Kailangan po ng due process. Pagka ang magnanakaw po ay mga politiko, billion at trillion, kailangan po, mga kabayan, ay may rule of law, due process. At kailangan po ay mahuli mo sa akto at may mag-uugnay na ninakaw po nila ang mga billion na mga allocable nila at insertion. Ganyan po kawawalangi at kadidemonyo na ang mga politiko ngayon sa ating bansa. Umano, mga kababayan. Kaya nakakalungkot po. Napakaraming pera po na nawala at inutang na taong bayan na magbabayad. Tayo ang magsasakripisyo sa mga binulsa nila at iniyaman nila at ibinili nila ng kung ano-ano, mga ari-arian sa ibang bansa, idiniposito sa ibang bansa. Kaya umano, pero tayo ang magsasakripisyo, mga kababayan. Ganyan po kawawalangya ang tinatawag na mga kapitapitagan daw po umano, mga kababayan. At nakakahiya naman po sa kanila. Nakakahiya naman po kay Chua. Sino po ngayon ang lumalabas na nagnakaw at ng mga maanumalya na ghost project, ng flood control ghost project, at ang mga napakahihinang standard na ginawa dahil sa napakalalaking komisyon na kinukuha ng mga politiko sa mga contractors at pati po ang mga opisyalis ng DPWH ay nakinabang din, at pati po ang Malacanang ayon kay Saldico. Pero dito po sa ginagawa pong investigasyon ng Senado, ng Blue Ribbon Committee at ng House of Representatives nila, ay umuugnay lang po ito sa mga diskaya at syempre po sa mga contractors, sa mga empleyado ng DPWH at kay Saldico. Diyan lang po nagpo-focus ang mga hindot. Hindi po ba? Kaya po dito po mga kabayan, kaya nga po tayo nananalangin at nakikiisa po tayo sa panawagan at wish ni Cara David. Ang panalangin at wish ni Cara David, mga kabayan, dito po sa mga politiko na ubod po ng sinungaling, mga kabayan, at napakatindi pong magnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya po yung isa pa nating panalangin, na sana po ang panalangin po natin lagi na mapabilis na po ang pag-upo ng isang Duterte sa ating bansa, sa Malacanang. Para po lahat ng sinasabi ng mga politiko na ito, na sanay magsinungaling umano, mga kabayan, ay maimbestigahan na po ng tama
mga kabayan, at magkaalaman na kung talagang totoo ang kasinungalingan na pinagsasabi nila umano sa taong bayan. Ginagawa po kasi tayong bobo, tanga at mga gago ng mga politiko ngayon sa ating bansa. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan, at wala naman po tayong aasahan sa mga ganitong klaseng politiko dahil unang-una po, hindi naman po sila lingkod bayan. Lingkod bulsa po ang mga taong ito umano at sabwatan umano ang mga taong ito. Wala po tayong aasahan mga kabayan sa mga taong yan. Pera-pera lang po ang labanan nila umano. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay ako si Pilam, Ani Jo, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. God bless po mga kabayan. At sa muli po, ingat po. Mabuhay po kayo. Paalam.